everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong one and only Mama Mia para sa fresh, panibago na namang kwento for today's video. Oo, fresh kasi natapos na natin kahapon yung story ni Aya. So ngayon, ibang storya naman ang ating isi-share sa inyo. Pero bago ang lahat, nako, welcome back dito sa ating channel. Kung matagal ka nang nakikinig sa atin o kung nakapakinig ka na dati tapos nagbabalik ka ngayon, welcome back. Sana magtagal ka dito. Sana dito ka na lang talaga tumambay araw-araw. Charot. And syempre sa mga bago po nating listeners, sa mga bago po nating subscribers and viewers, welcome po dito sa ating channel. Naway magustuhan nyo rin dito. And syempre, hello nga pala sa lahat ng mga nag-comment sa atin, mga nagbigay ng kanilang kuro-kuro at mga nag-subscribe na rin. Hi kay May Kaboteha. Hello kay Josie Malyare. Maraming salamat. Rosana Crisostomo. Kimberly 115. Hi. Hello din kay Charlene Baclohan. Jeremy Tugay, maraming salamat sa pakikinig. Mary Grace Sinadan from Milan, Italy. Hello po sa inyo. Christina Season, Jazel Verano, maraming salamat sa pakikinig at pag-aabang. Majo Guevara, maraming salamat Majo. Sa Hong Kong pa siya nakikinig. Hello po, maraming thank you sa inyo dyan. Sa mga OFWs natin dyan sa may Hong Kong. Arlene Salao, maraming salamat sa pakikinig. Sabi niya, follower daw siya at subscriber since last year. Wow, thank you so much po. Chan Pigeon TV, maraming salamat. Shout out sa Lola Lourdes Delda Tumbaga. Maraming salamat Lola. Hi naman kay RV Yabot from Apalit, Pampanga. Maraming salamat. Reynalyn Santos. Hi Reynalyn. Thank you so much sa pakikinig. Chris Danvilla, maraming salamat. Ayan, hello naman kay Susan Boribor. Thank you so much Susan sa iyong pakikinig at walang sawang pagsuporta nitong ating channel. Jay Kadag, hello po. Excuse me. Hi naman kay J.Ann Caperal. Maraming salamat sa pakikinig. Hello daw sa mga bilyarista nila dyan. Hi sa mga mahihilig sa billiards, sa mga bilyarista. Maraming salamat at nakikinig din kayo nitong ating mga kwento. Naku naman, ang kwento natin for today's video ay medyo trigger warning. Trigger warning din sa mga taong ayaw na may nakikiapid na ibang tao sa kanilang mga relasyon. Pero mapipigil ba talaga ang damdamin kapag ito nang tumibok at nagmahal? Nako, bakit nga ba ang dami-daming mga taong gumagawa ng hindi mabuti, mapagbigyan lang ang hilig ng pusong ligalig? Charot na. Pakinggan na natin ang kwento natin for today's video dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Ang sabi nila, love makes the world go round. Pero papaano kung mali ang taong minamahal mo? Meron nga bang tama at maling uri ng pag-ibig? Dear Mama Mia, please don't judge me after reading my confession, Mama Mia. Ang totoo niyan, iniisip ko nang tanggalin sa aking sistema ang mga bashers. Alam ko kasing mababash ako dahil alam ko naman na mali ang pinasukan ko. Pero kasalanan nga bang magmahal? Kasalanan nga bang umibig? Hindi naman siguro kasalanan ang magmahal ka ng isang tao. Pero alam kong kasalanan dahil taken na po ang taong minamahal ko. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Marga. May 2 po akong anak na galing lamang sa isang sperm donor na hindi naman naging successful ang aming pagsasama dahil masyado siyang mabait. Anyways, hindi totoo yon. Hindi siya mabait. Kaya hindi nagtagalang pagsasama naming 2 dahil napaka-opposite niya sa adjective na mabait. Oo, Mama Mia, sperm donor lang ang tawag ko sa kanya dahil wala naman siyang ibang naging ambag sa buhay ko kundi ang buhay ng 2 kong mga chikiting.
Sa kaniyang kabaitan ay tinawag na akong battered pig sa amin. Oo, Mama Mia. Isa po akong babaeng sinasaktan at nagtitiis dahil nga sa umiibig. Mama Mia, itago na lang natin ang minamahal ko sa pangalang Kaloy. Sisimulan natin ang lahat nung nalipat ako ng area sa work assignment ko papunta sa aking hometown. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan talaga ang eksaktong lugar kung saan ako nagtatrabaho dahil baka maging mapanganib pa ang buhay ko pagkatapos kong i-share itong aking kwento. Mama Mia, nagkakilala kaming dalawa ni Kaloy sa isang bar. Kasi may common friend kami na nag-aya sa akin na mag-bar nung gabing yon. Alam mo ba yung sinasabi nila na kapag nakita mo na ang iyong the one ay parang magsuslow mo ang kapaligiran? Yun po kasi ang naramdaman ko, Mama Mia, na para bang nag-slow mo ang lahat. Na para bang naging blurry ang lahat sa paligid namin at nakafocus na lamang ang mga mata ko sa kanyang mukha. Noong in-introduce na kami ng kaibigan ko sa isa't isa, syempre nagkakahiyaan pa kami. Ako naman medyo nahihiya pa that time. Pa-virgin effect ba para ibigin? Kaso Mama Mia, mukha talagang natuloy pa ang pagkamahiyain ko kasi siya naman ay may pagkamahiyain din. Mama Mia, hindi ko nga pala ikukwento sa inyo ang kwento namin ng lalaking naging sperm donor ko. Ito ay eksklusibong kwento namin ni Kaloy. After that night, nung magkakilala kami, ay sunod-sunod na po ang naging bonding namin. Sumasama kasi kami sa aming common friend. Siyempre, wala namang masyadong palitan ng kung ano-ano. Siguro nagkaintindihan lang kami na sumama sa mga kaibigan namin. Tagay dito, tagay doon, joyride dito, joyride doon, kwentuhan dito, kwentuhan doon. Sa lagi naming pagkukwentuhan, Mama Mia, ay dun ko nalaman na taken na pala siya. Dun ko nalaman na may long time girlfriend na siya. 8 years na silang dalawa ng kanyang girlfriend. Mama Mia, na-shock talaga ako nung malaman kong may girlfriend siya na ganun na katagal. Akala ko kasi dahil mahilig siyang mag-bar, mahilig siyang uminom at sumasama sa mga kaibigan, ay hindi siya marunong magseryoso pagdating sa isang relasyon. Pero nagkamali ako. Seryoso din pala siya dahil papano sila aabot ng 8 years kung hindi sila seryoso sa isa't isa. Pero sabi nga nila, Mama Mia, at sabi nga niya, sa loob ng 8 years nilang dalawa ng kanyang girlfriend, ay hindi naman nawala ang normal na karakter ng mga lalaki sa kanya. Oo, umamin siya sa akin na kahit 8 years na sila ng girlfriend niya, ay may mga pagkakataon din noon na tumikim siya ng ibang putahe. Na tumikim siya ng ibang babae. Pero hanggang tikim-tikim lang naman daw yun. Hanggang flirt-flirt lang at hanggang kama lang. Wala naman daw siyang seneryoso dahil yung girlfriend niya raw ang babaeng seseryosohin niya. Siguro mga one night stand lang kung tutuusin. Mga F-buddies lang. Kumbaga, tawag ng laman lamang. Tawag ng init ng katawan. Kayo na pong bahala kung ano ba ang gusto nyong itawag sa mga naging karelasyon o naging ka-fling niya habang may girlfriend siya. FYI po sa inyong mga listeners, Mama Mia. Ako pala ang babae na masasabi ninyong siguro kalad ka rin. Mahilig akong sumasama sa mga kaibigan. Tinatawag din akong black sheep ng pamilya namin dahil nga sa 2 beses akong nagpaanak sa isang lalaking ayaw naman noon ng aking pamilya. Pero kasi nga matigas ang ulo ko, matigas ang bumbunan ko, ay mas inuna ko ang sigaw ng puso ko noon at ang sigaw ng katawan ko. Pero kahit na ganun ako, Mama Mia, ay loyal naman po ako.
Oo, medyo may pagka-flirt ako pero sa tuwing nagkakaroon ako ng karelasyon ay one woman man lang talaga ako. Oo, hindi ko alam kung tama ba ang sinabi ko. Basta kapag meron akong karelasyon ay siya lang at hindi ako naghahanap ng iba. Kaya lang nung mga panahon na yon ay wala na nga akong karelasyon dahil napilitan na rin akong iwanan yung lalaking batugan at wala namang ambag sa buhay ko kundi mga pasa sa katawan ko at ang dalawa kong mga anak. Nung makalaya na nga ako sa kanya, pakiramdam ko ay handa na akong gawin ang lahat ng gusto ko at ang lahat ng maibigan ko. At isa na nga doon, Mama Mia, ang iniisip kong gagawin naming dalawa ni Kaloy. There's this one time, Mama Mia, nagkaroon ng gala ang buong barkada. Kasama namin ang mga barkada ko at mga barkada din niya. Hindi lang yung common friend namin na nagpakilala namin sa amin sa isa't isa. Hanggang sa may isa akong friend, Mama Mia, na parang niloloko-loko ko. Hanggang salita lang naman kasi ako noon eh. Sabi ko, pwede bang pakis? Loko-loko lang yun at wala naman yung katuturan dahil hindi ko naman talaga yun tototohanin. Sinabi ko yun sa isa kong kaibigang lalaki at hindi naman kay Kaloy. Pero Mama Mia, hindi talaga pumapatol ang kaibigan kong yun. Ang totoo niyan ay ayaw na ayaw talaga niya ng ganon kaya malakas ang loob kong biruin siya dahil alam kong hindi niya ako papatulan. Mama Mia, loko-loko lang naman yon at biru-biruan. Sige na, pakis na nga, isa lang, promise. 10 seconds lang, biru ko pa. Siya naman, yung kaibigan ko ay nahihiya at namumula. Wag mong sabihin natatakot kang ma-inlove sa akin. Dagdag ko pang biro na mas lalo niyang ikinapula. Ang hindi ko alam noon, Mama Mia, ay si Kaloy pala ay nakikinig habang nakikipagbiruan ako dun sa isa kong kabarkada. Nako, kung ako sasabihan mo dyan, hahalikan talaga kita. At hindi lang 10 seconds, pwede pang umabot ng 10 minutes. Sabi niya. Ewan ko ba, Mama Mia? Hindi ko alam, pero bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa aking katawan. Siguro nga dahil medyo matagal na panahon na rin noon na walang gumagalaw sa katawang lupa ko dahil ilang buwan na rin kami noong hiwalay nung lalaking sperm donor ng mga anak ko. Nung mga panahon na yon ay hindi ko naman siya pinansin dahil hindi ko alam kung papaano magre-react. Tiningnan ko lamang siya at pinipilit na basahin kung ano ba ang kanyang iniisip nung mga panahon na yon. Babe, sure ka ba talaga? Pakis naman oh. Biro ko sa kanya nung mapansin kong parang loko-loko lang din ang nasa kanyang mukha. Pero Mama Mia, hindi ko alam na tototohanin niya pala ang joke ko na yon. Sa walang pag-aalinlangan ay tumayo siya. Nilapitan niya ako at agad niya akong binigyan ng smack kiss. Buti na lang talaga at smack lang yon. Pero kahit na smack lang yon ay nagulat pa rin ako dahil hindi ko pa rin ini-expect na papatulan niya yung mga biru-biru ko. Kasi nasanay ako eh. Nasanay ako dati na binibiro ko ang mga kaibigan kong lalaki at hindi naman ako pinapatulan sa mga ganong kasing biro ko. Kaya lang kakaiba si Kaloy. Agad siyang pumapatol. Para bang malakas ang loob niyang gawin ang mga sinasabi ko. Akala ko talaga noon, Mama Mia, ay hindi ako kailanman makakakita ng magiging katapat ko sa biruan. Pero ito na yata. Si Kaloy na yata ang magiging katapat ko. Uy, ikaw naman. Di ka man lang nagpaalam para sana makapag-prepare ako. Biro ko sa kanya nung makabawi na ako sa pagka-shock na nangyari sa akin. Ikaw naman kasi. May pa-dare-dare ka pang nalalaman tapos magugulat ka din pala. Hanggang sa bigla na lang siyang nagpaalam. Oh, pwede bang ikis na kita ngayon ulit?
Nung tumango ako, Mama Mia, ay bigla niya akong hinalikan. Mariin, mapusok, at bastos na paghalik. Yung halik na akala mo ay walang ibang tao sa paligid. Hindi na lamang smack kiss ang nangyari. Nagkainuman ang lahat noon at nung nakita nga nila kaming naghahalikan ay nagsisigawan ng mga ito at pilit kaming itinutukso. Simula nga sa gabing yun, Mama Mia, ay nagtataka na ako sa sarili ko. Halik lang naman ang pinagsaluhan namin at wala namang masyadong espesyal doon dahil hindi naman siyang first kiss ko. Hindi lang din siya ang pangalawang kiss ko. Maraming lalaki na po ang nakahalik sa akin pero ewan ko ba bakit hinahanap-hanap ko ang mga halik niya. At bakit parang namimiss ko na siya kapag hindi ko siya nakikita sa isang araw o kapag wala akong marinig na balita tungkol sa kanya. Ewan ko pero pakiramdam ko ay lagi ko nang namimiss si Kaloy. Para yatang nahuhulog na ako sa kanya sa halikan naming yun. Ang halikan kasi na yun ay tumagal ng tumagal. Naputol yon para tumagay kami pero matapos naming tumagay ay kumandong ako sa kanya at naulit ng naulit ang halikan namin na yon. Akala ko nung gabing yon ay biru-biruan lang ang lahat. Akala ko ay wala lang yun, parang casual lang na pagbibiro ng magkakaibigan. Kaya lang, Mama Mia, ewan ko, bakit sa mga panahong kanlong-kanlong niya ako at hinahalikan ng mga labi ko ay nakakalimutan kong may girlfriend pala siya. Nakakalimutan ko ang mga sinabi niya sa akin na may mga babae siyang dinidate at ginagalaw pero hanggang dun lang dahil loyal at ang puso niya ay sa girlfriend pa rin niya umuwi. Sinaway ko ang sarili ko. Hindi ka pwedeng ma-in love, Marga. Hindi ka pwedeng ma-in love dahil ang lalaking yan ay taken na. Mama Mia, paulit-ulit kong ibinabaon sa utak ko na dapat iwasan ko ang ma-in love sa kanya. Pwede namang yung biru-biruan lang, pwede namang yung fling-fling lang, pero dapat hindi ma-involve ang feelings ko para hindi ako masaktan sa huli. Hanggang sa meron na namang isang gabi na nagkaka-bonding na naman kaming lahat. Kasi nga, friends. Kasi nga, mahilig uminom, mahilig mag-bonding, mahilig magliwaliw dahil YOLO nga noon ang motto namin. You only live once. Kaya sulitin mo na at baka bukas hindi ka na magising. Yun ang motto namin kaya araw-araw tuwing may bakante, tuwing may manlilibre, ay umiinom at nagbabanding kami. Hanggang sa nung banding na yon ay hiningi na nga niya ang messenger account ko. Ako naman kahit nagtataka para saan yon, ay binigay ko pa rin sa kanya dahil nga magkaibigan naman kami. Sa 1 week naming nagkakilala, Mama Mia, ay wala po akong number sa kanya at hindi ko po alam ang Facebook account niya. Hindi din kasi akong tipo ng babae na nauunang manghingi ng mga ganong detalye sa isang lalaki. Ayoko namang isipin niya na easy to get ako. Ayoko namang isipin niya na atat ako sa kanya. Kaya hindi ko hiningi ang mga bagay na yon kahit ang totoo ay naiintriga na ako. At nung hiningi na nga niya ang messenger account ko, ay medyo nakahinga ako ng maluwag. Akala ko talaga noon ay wala na siyang planong kilalanin pa ako. Wala na siyang planong magkausap o magkakasama kami nang kaming dalawa lang at hindi kasama ang buong barkada. At nung hiningi na nga niya ang messenger account ko, Mama Mia, ay doon na nga nagsimula ang pag-chat-chat naming dalawa at pag-uusap namin sa messenger. Nalaman ko, Mama Mia, na gumawa pala siya ng ibang account para lang sa aming dalawa. Para lang magkaka-chat kami lagi. Kasi nga, yung original account niya ay alam ng 8-year girlfriend niya yung password at uma-access daw nito ang babae. Para raw iwas gulo, para raw hindi din ako ma-skandalo, ay gumawa na lang siya ng ibang account at dun nga kaming dalawa nag-uusap. Sa tinagal-tagal naming magka-chat, unti-unti ay nagiging close kaming dalawa. Hanggang sa nagkaintindihan kami sa aming mga kalokohan. Mama Mia, never pa po akong nakamit ng lalaki na kayang sabayan ng mga kalokohan ko. Loka-loka talaga kasi akong babae.
Mahilig akong magbiro. Mahilig akong nagbibiro sa iba. Yung iba dati ay nahihiya na lang at hindi pumapatol pero iba si Kaloy. Lahat pinapatulan niya. At ewan ko ba, parang mas ginaganahan ako sa kanya. Mas na-in love na ako sa kanya mula nung kahit anong biro ko ay hindi niya inaatrasan. Hindi ko talaga mapigilan ng sarili ko kahit anong saway ko dito na wag mai-in love kay Kaloy. Mabait kasi talaga si Kaloy, Mama Mia. Caring siya at napaka-sweet kahit na hindi kami. Lagi niya akong pinaalalahanan tungkol sa aking kalusugan. Kapag umiinom kami noon kasama ang barkada ay lagi niya akong sinasaway kapag napaparami na ang inom ko. Baka raw hindi na ito maganda sa aking katawan. Mga bagay na pinaparamdam niya sa akin na kahit kailan ay hindi ko naramdaman sa ama ng aking mga anak. Yung ama kasi ng mga anak ko dati, Mama Mia, wala namang ibang iniisip kundi sarili lamang niya. Samantalang si Kaloy, kahit na hindi kami ay nag-aalala siya sa akin, kahit na hindi kami ay lagi niyang inuunang kapakanan ko. Hanggang may isang gabi, Mama Mia. Eto, sumama na naman kami sa aming mga barkada kasi may isang kabarkada kami na broken-hearted that time. Nagiinom kami dahil bumangka siya ng inuman kasi nga broken siya at gusto niyang malasing. Gusto niyang makalimutan ang sakit na kanyang nararamdaman. Nung mga panahon na yon ay nalasing na kaming lahat. At dun na nga nangyari, Mama Mia, ang mga bagay na hindi dapat nangyari. Ang mga bagay na dapat iniwasan naming dalawa ni Kaloy dahil hindi naman yun pwede. Mama Mia, kahit na pinigilan ko ang sarili ko noon ay hindi ko pa rin nagawa. Kasi nga may tawag ng kalandian at tawag ng laman na nalalaman ng lahat. Oo, napilitan ako dahil sa tawag ng aking katawan. Napilitan ako dahil si Kaloy, Mama Mia, ay nagmakaawa sa akin nung gabing yon. Sabi niya, matagal na raw niyang gustong malaman kung pati ba sa kama ay compatible kaming dalawa. Nakiusap siya sa akin na kung papayag raw ako na ikakama niya ako. At ako naman dahil nga nagkakagusto na ako kay Kaloy at dahil nga siguro meron ding thrill sa sarili ko knowing na may babae siyang iba o may girlfriend siya pero pinapantasyan niya ang katawan ko at malayo din naman sa kanyang girlfriend niya. Kaya pumayag ako. Pumayag ako dahil na rin sa angking karisma ni Kaloy. Sabi niya, Mama Mia, medyo matagal na rin daw na hindi niya nagagamit ang kanyang pagkalalaki kasi nga malayo ang girlfriend niya sa kanya. Yung girlfriend niya, Mama Mia, ay OFW po. Nasa Qatar, Mama Mia. Ilang taon na ito sa Qatar at ilang taon na rin silang hindi nagkikita ni Kaloy. Nung panahon na yon ay dapat uuwi siya last year pero hindi ito natuloy. Kaya na-frustrate lalo si Kaloy. Mama Mia, pauwi na ako noon nung nilapitan at inakbayan niya ako. Pinagpaalam niya sa mga kaibigan namin na ihahatid niya ako. Pero habang naglalakad kami papunta sa kanyang motor, ay bigla niya akong inaya sa biglang liko. Ano? Ayoko nga, sabi ko. Sige na please, gusto kong malaman kung compatible din ba tayo pagdating sa bagay na yan. Isa pa, matagal-tagal nang walang exercise itong Junjun. Baka pwede mo naman akong pagbigyan. Ewan ko kung dala ng lakas ng loob na binibigay sa akin ng alak at bigla na lang akong tumango at sinabing, sige na nga. Biglang na-excite si Kaloy, Mama Mia, at nagmamadali siyang papunta sa motor niya na halos kalad-karin na niya ako. Nung makarating nga kami sa motel ay agad-agad kaming nagbakbakan dalawa. At dito namin napatunayan, hindi lang pala kami sa mga kalokohan compatible kundi pagdating na rin sa pangangailangan namin sa katawan. Pareho kaming mahilig mag-explore. Pareho kaming mahilig mag-adventure. Mama Mia, na wala ang kalasingan naming dalawa habang ginagawa namin ang bagay na yon sa ibabaw ng kama. Kung ano-anong posisyon. Mama Mia, iba din siya.
sa sperm donor ko ng mga anak ko. Iba siya sa ex ko. Si Kaloy sinisigurado niyang nasisiyahan din ako sa kama. Hindi katulad nung ex ko na ang iniisip lamang ay ang sarili niya na makapagparaos siya. Si Kaloy ay lagi niyang tinatanong kung ayos lang ba ako. Lagi niyang tinatanong kung komportable ba ako sa tuwing nagpapalit kami ng posisyon. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mas nagustuhan ko siya. Kinabukasan, pagkatapos ng pangyayari nung gabing yon ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat na maramdaman ko. Para akong nalilito, nahihiya. Paano pa kaya ako mamamansin kay Kaloy? Awkward na nga kami. Ang totoo niyan, matapos may mangyari sa amin at nung makatulog siya at nagising ako, ay iniwanan ko na siya sa motel room na yon. Kasi takot ako kung baka ano ang magiging reaksyon niya pagkagising niya na magkasama kami sa kama. Not knowing, Mama Mia, not knowing na pareho pala kami ng nararamdaman sa isa't isa. Na iniisip din pala niya, Mama Mia, na baka hindi na raw ako mamamansin sa kanya, lalo pa nung magising siya na wala na ako sa kanyang tabi. Naisip niya na baka maging awkward kami sa isa't isa. Pagkatapos noon ay 2 days kaming hindi nag-usap. Ako, Mama Mia, ay umalis din papunta sa lugar kung saan nagsistay ang parents ko at ang mga anak ko. Kasi sabi nila, kailangan ko na raw umuwi doon dahil kailangan ako ng aking 2 mga anak. At doon na nga nagsimula ang long distance relationship namin ni Kaloy. Long distance relationship kahit ang totoo ay wala naman kaming relasyon. Yun bang feeling na parang kami pero wala namang kami? Nagkaka-chat-chat kami, nagtatawagan, nagtitext, with endearment pa at syempre may mga I love you-han pa yan. Kahit na wala namang formal na usapan na girlfriend o boyfriend namin ng isa't isa. Constant ang communication namin, walang palya yun mula umaga hanggang gabi. Alam ko kung saan siya pumupunta dahil ina-update niya ako at ganun din naman ako sa kanya. Pero may mga oras na bigla siyang mawawala. At Mama Mia, naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko dahil alam kong sa mga oras na hindi siya nagpaparamdam sa akin ay ka-chat niya ang kanyang original girlfriend. Napakasakit sa pakiramdam yung original tapos ako, hindi naman. Peke lang. Panandalian, panakipbutas at rebound lang. Pero tiniis ko yun. Tiniis ko yun dahil nakikita ko naman ang sarili kong sumasaya sa tuwing ako naman ang pinagbabalingan ni Kaloy ng kanyang atensyon. May mga pagkakataon din, Mama Mia, na nagkikita kaming 2 ni Kaloy ng palihim at syempre may nangyayari sa amin. Hanggang sa paparating na ang birthday ko. Ang gusto niya ay umuwi ako sa hometown namin para dun daw ako mag-celebrate ng aking birthday na kasama siya. Mama Mia, lagi din naman akong binibigyan ng pera ng parents ko para pampamasahe. Dahil ang sabi nila, kailangan na kailangan ko raw mag-uwian dun sa amin kung nasaan ang mga anak ko dahil hindi raw mabuting lumalaki ang mga bata nang wala ako. Pero dahil nga miss na miss ko na si Kaloy, dahil nga gustong gusto ko na siyang makasama, ay umuwi ako. Not knowing na pinadalhan din pala ako ni Kaloy ng pera pampamasahe ko para lang makauwi ako. Para lang magkasama kaming 2. Para akong idinuduyan sa alapaap sa sobrang excitement, Mama Mia, nung finally ay makikita ko na ulit at makakasama ko na ulit si Kaloy matapos ang halos 1 buwan. Nung dumating ang birthday ko, Mama Mia, yun ang matatawag kong most unforgettable and best birthday ever. Best in surprise pa sa akin si Kaloy. Isang bagay na never kong naranasan sa ex ko. Best in effort din siya, Mama Mia. As in surprise na surprise ako. Kinilig ako ng sobra-sobra. Pakiramdam ko noon ay nasa cloud 9 ako.
Nagplano kami noon, Mama Mia, na maliligo kami sa dagat kinabukasan after mismo ng araw ng aking birthday. Sa pagchat namin, doon ako nag-confess ng totoo kong feelings para sa kanya. At siya naman, Mama Mia, doon din niya sinabi sa akin na the feeling is mutual. Kung ano daw ang nararamdaman ko sa kanya, gayon din daw ang nararamdaman niya sa akin. And doon, para nang tuloy ako ang nanligaw sa kanya. Ako ang nagtanong sa kanya ng tanong na, can you be my boyfriend? Just for today. Just for my birthday. And nag-yes siya, Mama Mia. At nung araw na yon ay naging kaming dalawa hanggang 11:59 PM kung saan matatapos ang araw ng birthday ko. Pero kinabukasan, hindi na naman kami mag-boyfriend at girlfriend dahil tapos na ang birthday ko. Tapos na ang isang araw naming usapan na girlfriend niya ako at boyfriend ko siya. Kinabukasan, Mama Mia, sinabihan ko siyang expired ng pagiging mag-boyfriend at girlfriend naming dalawa dahil tapos naman na ang birthday ko. Hindi ba pwedeng mag-extend? Tanong niya. Natawa pa ako noon. Ano akala niya sa akin, internet cafe? Na pwedeng mag-extend o kaya promo sa mga telecommunications na pwedeng extend daily? Pero Mama Mia, kasi nga mahal ko siya. Nag-yes ako. Pumayag akong mag-extend kaming dalawa. At dun na nga nagsimula, Mama Mia. Dun na nga nagsimula ang pagkakaroon naming dalawa ng opisyal na relasyon kahit na alam kong may iba din siyang girlfriend na mas matagal kaysa sa akin. At dahil nga boyfriend ko na siya, ay hindi talaga nawawala sa mag-boyfriend at magkarelasyon yung mga away-away. Paminsan-minsan mga maliliit na away, paminsan-minsan naman mga malalaking away. Buti pa noong hindi pa kami dahil wala pa akong karapatang magselos at magdiman, kaya hindi kami nagkakaaway dalawa. Pero syempre dahil sweet na sweet si Kaloy at mahal na mahal ko siya at mahal din niya ako pati na ang pamilya ko at mga anak ko. Mama Mia, pinapatawad ko siya sa tuwing may pagkakamali siyang nagagawa sa akin. And yes, alam ng pamilya ko na may relasyon kami ni Kaloy. Na-meet na niya ang dalawa kong mga anak at ang mga magulang ko at payag naman sila dahil wala silang kaalam-alam na side chick ako ni Kaloy. Si Kaloy yung tipo ng lalaki na hindi ko talaga nakita sa ex ko, sa ama ng mga anak ko. Si Kaloy, Mama Mia, iniintindi niya ang pagmamaldita ko. Lagi siyang nagpapakumbaba. Kahit na minsan ako talagang may kasalanan kung bakit kami nag-aaway dalawa, ay siya ang hihingi ng sorry sa akin. Responsible din siya sa halos lahat ng bagay. Generous. Sobra-sobra ang pagiging generous niya, Mama Mia, lalong-lalo na sa mga anak ko. Buti pa nga siya na hindi ama ng mga bata nagpo-provide siya para dito. Yung ama ng mga anak ko, wala nang pakialam at may kinakasama na ring iba. Mga gusto kong pagkain, lagi niyang ibinibigay sa akin. As in, mahal na mahal niya ako. Lagi niyang pinaparamdam sa akin kung gano'n niya ako kamahal at ginagawa ko rin yun sa kanya. Mama Mia, kahit na alam kong sila pa rin ang original niyang girlfriend, ay pinipilit kong tanggapin yon dahil pumasok naman ako sa ganitong relasyon na alam kong may iba siya. Pero kahit na gano'n, kahit na alam kong sila pa rin ay hindi naman pinaparamdam sa akin ni Kaloy na nagkukulang siya bilang boyfriend ko. Though may times talaga, Mama Mia, na nagsiselos ako syempre dun sa original niyang girlfriend. Pero alam ko naman na wala akong karapatang magselos. Dahil nga nauna siya. Kung meron mang mas magalit, dapat siya yun at hindi ako. Pero dahil tao lang naman ako, nagmamahal lang naman. Kaya minsan hindi ko rin napipigilang magselos. Nasasaktan ako kapag iniisip ko, Mama Mia, na may boyfriend nga ako pero hindi ko naman pwedeng maipagsigawan sa karamihan. Hindi ko naman pwedeng ma-post man lang sa wall ko o sa story ko kung gaano ako kaswerte at ka-proud na siya ang boyfriend ko. Kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko pwedeng gawin yun dahil alam ko, bawal kasi baka may makakita at makapagsumbong dun sa original niyang girlfriend. Kaya
nakukontento na lang ako sa patago at sikreto naming relasyon. Nakukontento na lang ako sa pribado naming relasyon. Mama Mia, nung nakapagtrabaho na ako ng malayo, which is 9 hours to travel from my hometown, kung nasaan ang minamahal ko, Mama Mia, medyo namimiss ko siya. Pero sinadya ko rin yun na doon ako magtatrabaho para naman madadalaw niya ako araw-araw. Unlike nun dun pa ako sa lugar o poder ng parents ko na mas malayo, mas imposibleng lagi siyang makadalaw. Dahil wala naman siyang pamilya doon, wala siyang mapagstay-stayhan at ayaw na ayaw ng mga magulang ko na nagsasama kami ni Kaloy sa iisang bubong dahil baka raw madagdagan ng mga anak ko. Kaya nung magpakalayo-layo ako ay medyo madali-dali na rin para sa aming dalawa. Tuwing weekend, Mama Mia, ay pwede kaming magsama, pwede kaming magkita. Sa trabaho ko ay maraming bawal, especially cellphone. So, yung nagiging communication naming dalawa ni Kaloy ay parang na-minimize, Mama Mia. Hindi ako sanay na ganun ang setup naming dalawa, pero kinakaya ko, kinakaya namin. Nag-adjust kami ng halos 100% para sa aming relasyon. Akala ko talaga ay okay na lahat. Nakapag-adjust na ako at akala ko nakapag-adjust din siya. Pero Mama Mia, yung pag-a-adjust pala niya ay medyo nasobrahan. Isang araw, time ko na noon ng out sa trabaho. Siya naman ang hindi available kasi busy din siya sa paghahanap buhay. Mama Mia, magkakausap lamang kami mula 9 p.m. at matatapos din agad yon ng 10 p.m. dahil matutulog na siya at pagod na pagod siya sa kanyang paghahanap buhay buong maghapon. At first, naiintindihan ko pa naman yon. Pero nung tumagal ay parang hindi na mabuti para sa akin. Lagi na rin kaming nag-aaway dalawa. Lagi ko na lang siyang inaaway dahil wala na siyang oras para sa akin. Tayo namang mga babae, yun naman ang importante sa atin, di ba? Atensyon at oras ng mga lalaking ating minamahal. Siya naman, Mama Mia, ay sorry lang ng sorry. At dahil mahal ko naman talaga siya, mahal na mahal. Kaya sa bawat paghingi niya ng tawad ay ang pagbibigay ko rin sa kanya ng kapatawaran. Yun na ang naging routine naming dalawa. Mag-aaway kami, aawayin ko siya, magsusorry siya, tapos papatawarin ko siya. At ulit na naman. Noong ika-10th monthsary namin, yes, umabot kami ng 10 months sa setup namin ganon, Mama Mia, ay nag-antay talaga akong babatiin niya ako gaya ng nakasanayan namin tuwing aming monthsary. Dumating na lang ang lunch break, Mama Mia, pero wala akong natanggap na text galing kay Kaloy. Kahit text man lang, wala. Tinawagan ko siya at tinanong kung anong araw ba ngayon. At ang naging sagot niya, Mama Mia, ay, hala, monthsary pala natin ngayon, babe. Doon ay in-end ko agad ang call. Umiyak ako ng umiyak. Nagtatampo ako, Mama Mia. Bakit? Bakit nakalimutan niya? Lagi kong pinagsasabihan ng sarili ko. Kinakausap ko ang sarili ko noon at sinasabi kong nagbago na talaga si Kaloy. For almost 3 months na malayo kami sa isa't isa at yung 10th monthsary namin, ngayon pa talaga siya nakalimot. So I decided to end our relationship. Tinext ko siya, Mama Mia, at sinabi ko sa kanya ang naging desisyon ko. Sabi niya hindi raw siya papayag. As usual, pinilit ko siya pero sabi niya mahal niya ako at hindi siya papayag na tapusin namin ang relasyon naming dalawa. Actually, Mama Mia, ilang beses ko na rin sinubukan na makipaghiwalay sa kanya pero siya naman itong hindi pumapayag. Siya itong hindi bumibitaw. Noong mga panahon na yon ay hindi na talaga ako nagpaloko. Hindi ko siya kinontak for 3 days. Lagi siyang tumatawag at tumitext pero dinidedma ko siya. Noong ika-4th day, Mama Mia, ay nakatanggap ako ng text message mula sa kanya. Isang text message na sobrang masakit para sa akin. Okay na, babe. Tanggap ko na. Pagod na rin ako na lagi tayong nag-aaway dalawa.
Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa'yo kung ayaw mo na talaga sa akin. Gusto mo naman talagang tapusin na ang relasyon natin, di ba? Mag-ingat ka ha. I love you. Habang binabasa ko yun ay umiiyak ako. Hanggang sa matapos ko yung busahin ay sobra na ang naging pag-iyak ko. Paulit-ulit ko yung binabasa, Mama Mia. Naisip ko, pumayag na siyang maghiwalay kaming dalawa. So okay na talaga sa kanya na mawawala ako sa buhay niya. Hindi na ako nag-reply sa kanyang text kahit na ang totoo ay gustong-gusto ko siyang tawagan dahil namimiss ko na siya. Umabot ng 6 days, Mama Mia, na wala kaming paramdaman sa isa't isa. Hanggang sa ako na rin mismo ang sumuko. Ako na ang lumunok ng pride ko. Hindi ko na talaga natiis. Tinawagan ko siya at kinamusta ko siya. While nag-uusap kaming dalawa over the phone ay na-feel ko talaga, Mama Mia, kung paano siya naging masaya na tumawag ako. Na-feel ko rin base sa kanyang pakikipag-usap sa akin na na-miss niya ako. And ang ending, nung matapos ang conversation namin ay nagkabalikan kaming dalawa. Oo, nagkabalikan na naman kami. At nung nagbalikan na kami, Mama Mia, gusto ko okay na kami pareho. Yung bumalik kami sa dati. Yung endless conversation, endless chika, endless I love you. Akala ko mangyayari na yon pero mali na naman ako. Kasi parang nag-worsen ang sitwasyon namin. Nasaktan na naman ako. Tapos, hiniwalayan ko na naman ulit siya. At nung nakipaghiwalay na naman ulit ako sa kanya, hindi na siya nag-aatubili pa at tinanggap na niya ang pakikipaghiwalay ko. Sure na talaga to ha? Sure ka na talaga dyan? Makikipaghiwalay ka na talaga sa akin? Yun ang tanong niya na matagal kong sinagot kasi syempre, Mama Mia, hindi ko naman talaga gustong magkipaghiwalay. Nagpapasuyo lang naman ako. Gusto ko lang naman talagang lambingin niya ako. Pero wala na akong ibang choice dahil seryosong-seryoso na siya sa kabilang linya. At nag-yes na ako. Oo, sure na akong makikipaghiwalay na ako sa'yo. Kinabukasan, lasing ako. Syempre, broken-hearted ang big mama niyo eh. Kapag broken-hearted, di ba, mas masarap maglasing para makalimot kahit konti. At dahil nga lasing ako, Mama Mia, ay nag-drunk call ako sa kanya. Tinawagan ko siya. At doon ay nagkapaliwanagan kaming dalawa. Prangkahan na akong prangkahan. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung bakit bigla siyang nagbago. Sabi niya, hindi naman daw siya nagbago. Ako lang daw itong hindi makakaintindi sa kanyang sitwasyon. Ako lang daw itong hindi iniintindi ang pagiging busy niya. Busy raw talaga siya sa paghahanap buhay. Busy raw talaga siya sa pag-iipon. So ako naman, Mama Mia, pinilit ko siyang sabihin sa akin ang totoo. Pinilit ko siyang sabihin sa akin ang totoo dahil hindi ako naniniwala kasi dati naman, busy din naman siya sa paghahanap buhay pero may oras pa rin naman siya lagi para sa akin. Hindi ako kumbinsido sa rason na binigay niya. Pakiramdam ko ay parang meron talagang mali. May something wrong talaga kung bakit bigla na lang siyang nagbago na hindi naman siya ganun dati. Sabi ko sa kanya, please be honest with me. Yun lang naman ang kailangan ko, yung honesty mo. Gusto ko lang naman talagang malaman ang totoo. Malaman na may mali. Kung meron man, dapat alam ko kung ano yun. Sabi ko, kahit hindi ko gustong malaman ay nasisense kong may mali. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Hindi nga lang ang pagiging busy niya sa trabaho at paghahanap buhay ang dahilan ng lahat. Umamin din siya sa totoong rason kung bakit bigla siyang nagbago sa akin. Ang sabi niya, Mama Mia, tinatawagan daw siya ng girlfriend niya. Yung girlfriend niya for 8 years. At lagi daw siyang kinukumpronta nito. Kasi lagi daw nananaginip itong babae na may ibang babae dito si Kaloy sa Pilipinas. At sa part naman niya, Mama Mia,
Nakokonsensya daw siya sa tuwing magkakatawagan silang dalawa at nakikita niyang umiiyak yung girlfriend niya. Nakokonsensya daw siya at nasasaktan daw siya kapag nakikita niya yung babae na labis-labis ang pag-iyak dahil lang sa isang panaginip. Gustong-gusto na raw nung babae na umuwi. Gustong-gusto na raw nung babae na magkasama na sila ulit dahil natatakot raw ito na baka maagaw si Kaloy ng iba. Sabi naman ni Kaloy ay labis-labis ang konsensyang kanyang nararamdaman. Ako naman na nakikinig sa kabilang linya habang nag-e-explain si Kaloy ay nadudurog ang puso ko. At ako din naman ay umiiyak pero pinipilit kong itago yun kay Kaloy. Hindi naman sa ayaw kong malaman niyang umiiyak ako, kundi ayaw kong malaman na hindi ganun ang reaksyon niya sa pag-iyak ko tulad ng naging reaksyon niya sa pag-iyak ng girlfriend niya. As in, Mama Mia, hanggang sa hindi ko na namalayan na lumalakas na pala ang pag-iyak ko. Yung iyak talaga na iyak, yung sobrang sakit talaga. Hindi ko na matandaan kung papaano ko nagawang pigilan yon sa mahabang panahon. Lumabas na lang yun nung nag-e-explain siya sa akin. Nung binabasa niya sa akin ang naging conversation nilang dalawa ng kanyang girlfriend. Tapos tinanong ko siya, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na matagal na pala yan? Kaloy, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na nakokonsensya ka pala sa tuwing umiiyak yung girlfriend mo? Sana nagsabi ka. Sana winarningan mo ko, hindi yung bigla-bigla ka na lang magbabago. Bigla-bigla ka na lang magiging cold sa akin. Alam ko naman tong pinasok nating dalawa eh. Alam ko naman na may una kang naging girlfriend. At alam ko naman na hindi mo siya kayang iwan. Pwede mo namang sinabi sa akin. Mas maiintindihan ko. Mas nakapaghanda siguro ako kaysa sa ganito. Bigla-bigla. Mama Mia, paulit-ulit siyang humihingi sa akin ng sorry. Sorry na paulit-ulit na lang niyang sinasabi. Na na-immune na ako sa paghingi niya ng tawad sa akin. I was thinking na baka talaga naaawa lang sa akin si Kaloy. Kaya nagstay siya sa akin at umabot pa kami ng 10 months sa aming relasyon. Baka ayaw lang niya talaga na masaktan ako. Baka ayaw lang niya talagang bumalik ako sa dati kong bisyo. Bumalik ako sa dati kong mga kalokohan na kung sino-sino ang pinapatulan at gabi-gabing umiinom kasama ang barkada. Siguro nga naaawa lang siya. Hanggang sa hindi ko na rin napigilan at naitanong ko na ang lahat ng nasa utak ko nung gabing yon. Ganun siguro talaga, Mama Mia, no? Kapag lasing ka, kapag may tama at espiritu ka ng alak, ay hindi mo napipigilan ang totoo mong nararamdaman. Kaloy, naaawa ka lang ba sa akin? Nakukonsensya ka lang ba na bumalik ako sa dati kaya umabot tayo ng ganito? Kaya umabot tayo ng 10 months? Hindi naman. Hindi naman sa ganon, Marga. Maniwala ka't sa hindi. Minahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal mo ko. Mahal na mahal mo ko pero yung girlfriend mo, mas mahal mo. Mas mahal na mahal mo. Kasi kung totoong mahal mo ko, Kaloy, kaya mo naman siyang iwanan para sa akin, di ba? Pero hindi eh. Ako ang kaya mong i-give up para sa kanya. Hindi siya nagsalita sa mga tanong ko na yon. Tahimik kaming dalawa. Tanging pag-iyak ko lamang at paghikbi ang maririnig. Hanggang sa tinanong ko siya. Nagsisisi ka bang naging tayo, Kaloy? Nagsisisi ka bang pumasok ka sa relasyon kasama ko? Mas gusto mo ba na katulad lang ako ng mga natitikman mong babae dati na pang-isahang gabi lamang o pang-isahang linggo lamang pagkatapos ay wala na? Hindi pa rin siya sumagot. Magsasalita sana ulit ako nung bigla siyang nagsalita sa kabilang linya. Nagsisisi ako, Marga.
na sinasaktan kita. Nagsisisi ako na sinaktan kita. Kung pwede lang, wag na lang tayong maghiwalay. Mama Mia, hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi niyang wag kaming maghiwalay. Yun naman talaga ang gusto ko na hindi kami magkakahiwalay dalawa. Yun naman talaga ang gusto ko, na forever kaming magsasama. Forever niya akong girlfriend, na forever kaming dalawa. Kaya lang naisip ko, kaya niya siguro nasabi yung mga katagang yun nung time na yun, na sana hindi na lang kami maghiwalay dahil naaawa siya sa akin kasi sobra na ang pag-iyak ko at hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Kahit na hindi niya ako nakikita, ay rinig naman niya ang paghikbi ko. Naiisip kong awa na lang talaga ang nararamdaman ni Kaloy sa akin. At kung hindi man awa, darating at darating pa rin ang panahon na pakakawalan niya ako. Darating na at darating pa rin ang panahon na iiwan niya ako. Kaya nagdesisyon ako nung gabing yun, kahit na ayaw pa rin ang puso ko. Nagdesisyon na akong tapusin na lang talaga ang lahat. Pero nakiusap siya, Mama Mia. Nakiusap siya sa akin na kung pwede ba, we will stay connected with each other kahit na hindi na kami. Napatuloy pa rin ang communication namin. Texts, calls, chats, lahat ng yun ipagpapatuloy pa rin namin kahit na wala nang kami. After that, 3 weeks ang lumipas. 3 weeks na konektado pa rin kami sa isa't isa. Oo, wala nang kami pero nag-aaway pa rin kaming dalawa. Nag-I love youhan pa rin sa isa't isa kahit na officially ay hiwalay na talaga kami at hindi ko na siya boyfriend o hindi na niya ako girlfriend. Pinupuntahan din niya ako dun sa boarding house ko. Magkaibigan kami. We're friends from that day na naghiwalay kami until lumipas ang 3 linggo. Akala ko okay na kami. Akala ko okay na siya. Naka-move on na kaming pareho pero hindi pala, Mama Mia. Akala namin, tanggap na namin na hindi talaga kami para sa isa't isa. Akala ko ay ayos na ang lahat sa pagitan namin pero hindi pa pala. Isang araw, nag-uusap kaming dalawa. Tumatagay kami dun sa boarding house ko. 3 linggo nang walang nangyayari sa amin simula nung magkahiwalay kami. Pero nung gabing yun, Mama Mia, ay hindi namin napigilan ng aming mga sarili. Oo, nung gabing yun ay naglabas kami ng init na nararamdaman namin sa isa't isa. Init na hindi na dapat namin pang pinapalabas. Init na dapat sa ibang tao na namin maramdaman dahil wala na naman ng kami. Yes, may nangyari ulit sa amin. Hindi lang 1 beses kundi 3 beses sa gabing yun. Kahit na umiiyak ako habang naging isa ang katawan namin ay masayang-masaya ako. Masayang-masaya ang katawan ko, masayang-masaya ang puso ko dahil naangkin na naman ako ng lalaking minamahal ko. Mahal ko pa rin pala talaga siya. Hindi ko pa rin pala lubusang nakakalimutan ng mga haplos, yakap at halik niya. Hindi na kami nagkabalikan kahit na may nangyari sa amin. Para kaming naging friends with benefits dalawa, Mama Mia. Oo, hanggang ngayon. Hanggang ngayon ay friends with benefits pa rin kaming dalawa at wala namang kami pero tuwing weekend kapag nakakabisita siya sa boarding house ay may nangyayari sa amin. Mama Mia, patuloy pa rin ang communication namin. Patuloy pa rin ang away-away, patuloy pa rin ang I love you kahit na walang kami. Patuloy pa rin ang pagkikita namin at ang pagkikita ng aming mga pribadong parte ng aming katawan. Patuloy pa rin kaming nagiging isa sa kama. Oo, ito ang problema ko ngayon. Alam kong malandi ako. Tawagin niyo na akong B. Malandi. Pero I believe, Mama Mia,
I believe na hindi ako nag-iisa sa ganitong klasing uri ng koneksyon at relasyon. Alam kong marami rin sa mga tagapakinig ninyo o marami rin sa atin dito sa mundo ang makaka-relate sa mga pinagdadaanan ko, na makaka-relate sa sitwasyon na meron ako sa kasalukuyan. Mama Mia, maniwala man kayo't sa hindi, never ko pong pinagdasal na maghiwalay si Kaloy at ang long-time girlfriend niya. Never ko yung pinagdasal para lang maging akin siya. Hindi naman ako bitter sa kanila. Willing naman po akong humingi ng tawad sa babae kung sakali mang dumating ang panahon na malalaman niya ang tungkol sa setup naming dalawa ng kanyang boyfriend. Judge me whatever you want, whichever you want. Wala akong pakialam. Gusto ko lang naman na mabuhay. I just want to live my life and do what makes me happy. Hindi ko lang talaga inakala na ang magpapaligaya sa akin ay isang taong pagmamay-ari na ng iba. Hindi ko lang talaga inakala na magmamahal ako ng taong hindi ko na pwedeng maangkin dahil may iba nang umaangkin dito. Mama Mia, naniniwala din kasi ako na kahit kailan, hindi mo naman matuturuan ang puso sa kung ano ang dapat nitong maramdaman. Dahil kung totoong matuturuan ang puso, di sana walang taong nasasaktan. Di sana walang taong nahihirapan ng dahil lang sa maling pagmamahal. Hanggang dito na lamang po. And para sa girlfriend ng mahal ko, sorry Sorry talaga kung na-inlove ako sa boyfriend mo. Siguro hindi mo ako pwedeng ma-blame kasi alam mo naman kung gaano kabait, kung gaano ka-sweet at kung gaano ka-thoughtful ang boyfriend mo, di ba? Kung gaano siya kabuting tao. Alam mo, ikaw na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo dahil ikaw ang girlfriend niya. Ikaw ang nasa status niya. Ikaw ang pinangalangalandakan niya. Ikaw ang nasa Facebook story niya at Instagram story niya halos araw-araw. At ikaw ang magiging future wife niya. Thank you for letting me borrow your boyfriend for almost 11 months. Oo, Mama Mia. Nag-propose kasi si Kaloy sa kanya through video call at umuo naman yung babae. Uuwi yung babae this December at alam ko aasikasuhin nila ang kanilang kasal. Hindi ko pa alam kung anong dapat kong maramdaman kung dumating na ang araw na yon. Ngayon ay ine-enjoy ko na lamang ang bawat araw na magkasama at magkausap kaming dalawa ni Kaloy. Hanggang dito na lamang po, nababaliw sa pag-ibig, Marga. Ay, naku Marga. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo, Day. Meron talaga sigurong ganun, no? Ganong uri ng pagmamahal. Meron siguro talagang ganong klasing pag-ibig na para bang hahamakin ang lahat. Kahit alam niyang masasaktan siya sa dulo, kahit alam niyang siya lang din ang masusugatan at mahihirapan, hinahamak niya ang lahat para sa pag-ibig na nararamdaman. Worth it nga ba talaga? Worth it nga ba talaga ang masaktan para lang sa pag-ibig? Worth it nga ba talaga ang lumuha, mawasak para lang sa pagmamahal na yan? Nako, alam mo Marga, kahit na lagi mong sinasabi sa sarili mo na alam mo ang lugar mo, pagdating ng babae dito, kapag nakikita mong inaasikaso na nila ang kanilang kasal, nako Day, doon ka pa talaga mawawasak, doon pa talaga magsisink in sa'yo ang lahat. Sana naman, sa ngayon na hindi pa dumarating yung babae, sana tapusin mo na. Sana unti-unti ka nang mag-move on. Para pagdating ng December ay medyo okay ka na. Naku, 3 buwan na lang, December na do. So, 2 buwan na nga lang kasi October na ngayon, November, December, o baka first week of December yan darating. So, 2 buwan na lang. Makaka-move on ka pa kaya ng 2 buwan, girl. O ako sa'yo, tigilan mo na yan,
Kapag nakikipaghiwalay kayo, dapat hiwalay talaga. Yung wala talagang communication, yung wala talagang contact at all. Kasi nakikipaghiwalay ka nga, tapos contact pa rin kayo ng contact sa isa't isa, di pa rin kayo makaka-move on, lalo ka na ikaw naman tong totoong nagmamahal. Kasi yung lalaking yan, hindi ka naman niya mahal eh. Ginagamit ka lang niya kasi nagpapagamit ka lang din. Nakikita mong mabait siya, ano siya, pero ang totoo, manipulative yung lalaking yan. Minamanipula ka niya at ikaw naman hinahayaan mo. Sana bago pa dumating ang December ay makabitaw ka na. Maraming salamat Marga sa pagpapadala mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Nagkamali pa tuloy tayo kanina. Sabi ko kahapon natapos, excuse me, kahapon natapos yung kwento ni Aya. Hindi pala, nung Thursday pala. Friday pala kahapon. Anyways, kung nagustuhan niyo po ang kwento ni Marga, please do comment down below your kuro-kuro kung meron kayong advice sa kanya dahil alam na niya na marami siyang magiging basher dahil sa ginagawa niya. Itong babaeng to talaga, oh. Comment down below, share this video, and like this video also. Huwag kalimutan na mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Subscribe na po, click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas dito sa ating channel. Huwag na huwag kakalimutan din na kung may sarili din kayong kwento ng iyong buhay, karanasan o kung ano paman, email lamang po kayo kahit anong kwento, kahit horror pa yan, pwedeng-pwede. Email kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Kung hindi nyo na nasundan ng mga sinasabi ko, dyan po sa baba o sa baba ng screen may maliit dyan na blue. Ayan o, may mamamiacdo0317@gmail.com. Dyan nyo po ipadala ang inyong mga komentaryo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Komentaryo tuloy, mga storya pala. Ewan ko, kakain na nga ako. Maraming salamat po. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Follow and subscribe and syempre like our social media accounts, TikTok, Threads, Instagram, and Facebook, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Hanggang sa muli po, ako po ang nag-iisa ninyong tagapagkwento. Magandang araw po sa inyong lahat.